Pumunta nga tayo dito mga kamag-anak sa maisan ni Kuya Erwin, no? At ito nga mga kamag-anak yung hinarvest kagabi. So yun, nakikita nyo naka-intercropping din siya sa may papaya. Iyan, no? So ayan nga mga kamag-anak, dahil naka-intercropping yung mais, sako-sako na yan na hinihila ng mga rito na yan. Shoutout kay Boss Neil. So ito nga mga kamag-anak, dumagdag tayo sa bigat sa hihilahin ng kalabaw. Ang variety nga ng mais na to ni Kuya Erwin ay Sweet Fortune ng Ramgo Seeds. At itong araw ay 4 na kilot kalahati na dumalang dahil nga nung tanim daw to mga kamag-anak ay napag-uulan agad. Bali yung mais niya na to mga kamag-anak ay naka-intercropping lang o nakapagitan lang sa tanim niyang papaya, sa talong at sa may siling panigang. Isipin nyo mga kamag-anak kung yung pagitan ng papaya na yon, ng talong at siling panigang ay hindi tinamnan ng mais. Lalong-lalo na mga kamag-anak yung papaya, gaano katagal yan bago pitasan? 3 buwang mahigit o 4 na buwan bago humarbest. Yung talong at sili naman mga kamag-anak, 1 buwang mahigit hanggang 2 buwan, di ba? Itong sweet corn na to mga kamag-anak, 70 to 75 days lang ay inaani na. Ang point natin dito mga kamag-anak ay napakahalaga at napakalaking bagay ng intercropping lalo na kung ang mga tanim natin ay malalaki yung space sa gitna at matagal anihin. Sa ganito nga ang pamamaraan mga kamag-anak ay maaari mo nang makover ang lahat ng naging puhunan mo sa may papaya, sa sili at sa may talong. At kung swerte ka pa nga mga kamag-anak ay maaari ka pang kumita ng konti. At ibig sabihin nun mga kamag-anak, lahat na ng pagbibilan ng iyong sili, ng iyong talong at ng iyong papaya ay kita mo na lang. At sa tansya ko nga lang mga kamag-anak sa naging puhunan ni Kuya Erwin dito sa kanyang mais ay more or less 40,000 lang. Kasi nga mga kamag-anak, tipid lang to sa puhunan yung gantong mga naka-intercropping. Para madali tayong magtuos mga kamag-anak, sabihin na natin na 50,000 yung naging puhunan niya at pinagbilan nito ng 150,000. So ibig sabihin mga kamag-anak, may gross siya na 100,000. Sabihin na natin uli mga kamag-anak na yung 100,000 na yon ay yun yung naging puhunan ng papaya, talong at siling panigang. Ibig sabihin mga kamag-anak, bawi na sila sa puhunan at lahat ng aanihin nila sa mga gulay na yon ay kita na nila. Pero sa palagay ko mga kamag-anak, nabawi na yung puhunan ng lahat ay kumita pa sila ng konti. Napakagandang mais nito mga kamag-anak at napakalalaki. Makikita nyo naman mga kamag-anak yung resulta nung bilang nung good at saka nung segunda. Napakalayo ng diferensya mga kamag-anak. Kaya congrats po kay Kuya Erwin sa napakagandang mais.